Nagsisimula ang pelikula sa panahon ng zombie apokalipse, pagkatapos na sa wakas ay talunin ng survivor na si Hiki at ng kanyang grupo ang kontrabida na si Hisho, iniligtas ang kanyang matagal ng hinahangad na kasintahan, si Karumi. Sa kasamaang palad, ang base ng Yokosuka ay ganap na nasakop ng mga zombie. Ang mga nakaligtas ay kailangang maghanap ng isa pang kanlungan dahil sa isang kagyat na pangangailangan para sa gamot sa hika ni Yuzuki. Pinili ng kanyang ina na magtungo sa bagong natuklasang Hope Home Refuge. Ang natitirang mga nakaligtas ay nagpasya na manatili at manirahan sa isla. 3 linggo na ang lumipas. Ang bawat isa sa isla ay namumuhay ng mapayapa, bawat isa ay ginagawa ang kanilang bahagi. Ang ilan ay responsable para sa mga armadong patrol, ang iba ay para sa pangingisda at pagsasaka. Mukhang kanlungan ito ng kapayapaan. Sina Hiki at Karumi ay nagsimulang mamuhay ng masayang buhay. Gayunpaman, ang mga nakatago na panganib ay nagsisimulang lumabas ng paisa-isa. Ang unang problema ay lumitaw kay Karumi. Paminsan-minsan ay lumilitaw ang mahiwagang mga pattern na may kulay ng dugo sa kanyang braso na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya mapalagay. Bilang senior assistant ni EC si Shuto, yun ay nag-aalala, higit pa dahil alam niya na ang doktor ay nag-inject kay Karumi ng zombie virus at ito ay dahil lamang sa kanyang katawan na may mga antibodies na hindi siya lumingon. Ngunit walang makapaghula kung kailan siya susunod na liliko. Habang si Hiki at ang isa pang nakaligtas, si Hiiragi, ay naghahanap sa isla para sa mga supply, wala silang nakitang kapakipakinabang ngunit nakatuklas ng ilang mga zombie na may hugis cross na mga sugat. Pagkatapos makipag-usap sa grupo, napagtanto ng lahat na ang isla ay hindi ganap na ligtas. Dahil ubos na ang mga supply, iminungkahi ni Hiki na lumipat ang lahat sa bagong kanlungan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang isang may balbas na lalaki na nagngangalang Yuhi, na itinuturo na hindi nila alam ang eksaktong lokasyon ng kanlungan at lubhang mapanganib na magtungo doon. Kaya, plano ni Hiki na magpadala ng scout team sa unahan, ngunit hindi niya alam kung sino ang dapat ipadala. Si Hiki, Karumi, at ang kapitan ng militar, si Soda, ay nagboluntaryong maghanap ng kanlungan, ngunit hindi sumang-ayon si Hiki kay Karumi dahil siya ang doktor ng koponan. Ito ay humantong sa isang pagtatalo at si Hiragi ay nagsiselos. Tinanong niya kung bakit mas mahalaga ang buhay ni Karumi kaysa sa iba na iniwan si Hiki sa pagkawala ng mga salita. Pagkatapos ng pulong, isang sexy na babae mula sa gang ni Kuata ang nagboluntaryong maghanap ng kanlungan, ngunit siya ay tinanggihan ni Kuata na ayaw nang mawala ng mga kasama, lalo na ang mga sexy. Lumalala ang mga pattern na may kulay ng dugo sa mga kamay ni Karumi at nagkataon na sulyapan ito ni Hiragi. Pagkatapos ay pumunta siya upang tanungin si Hero, ang dating pulis. Nang makita siyang nautal, napagtanto ni Hiragi na si Karumi ay nahawahan ng zombie virus. Nang makita ito, maaari lamang siyang hilingin ni Hero na ilihim upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang problema para kay Karumi, ngunit hindi niya namalaya na mabilis na lumalapit ang gulo. Habang nagpapatrolya sa kakahuyan, biglang nakarinig ng kakaibang ingay ang sexy girl. Mabilis niyang hinugot ang kanyang talim upang protektahan ang kanyang sexy na katawan at maingat na tumingin sa paligid. Lumipat ang eksena sa Karumi, naglalakad palabas mula sa kagubatan. Lumabo ang kanyang mga mata at tumitig ang kanyang ekspresyon. Nananatili siya sa isang sleepwalking state hanggang sa dumating si Hiki at ginulo ito. Si Karumi, na parang nagising mula sa isang panaginip ay nalilito. Wala siyang pagpipilian kundi sabihin kay Hiki ang mga kakaibang nangyayari sa kanya dahil sa lalong aktibong virus sa loob niya. Siya ay madalas na nalilito sa pag-iisip at kahit na nakakaranas ng mga yugto ng pagkawala ng memorya. Natatakot siya na ang mga antibodies sa kanyang katawan ay mawawala ang kanilang pagiging epektibo at sa kalaunan ay magiging isang zombie siya. Hinawakan siya ni Hiki sa kanyang mga bisig, inaaliw siya, ginamit muna ang kanyang mga kalamnan at mga salita sa ibang pagkakataon na nangangakong gagawa ng paraan upang maalis ang virus. Gayunpaman, nawala siya sa kanyang sarili at nagpa siya na magtapat kay Kuata, na may karanasan sa pamamahala ng malalaking koponan. Pinayuhan ni Kuata si Hiki na bilang pinuno ng koponan, hindi niya dapat isaalang-alang ang mga opinyon ng lahat tulad ng ginawa niya noon. Ang pagiging mapagpasyahan ay mas epektibo, ngunit iginiit ni Hiki na ang kanyang diskarte ay hindi mali. Sa puntong ito, nagdadala si Soda ng walkie-talkie kay Hiki.
Ang tao sa kabilang panig ay nagsasabing siya ay mula sa kanlungan at ipinakilala ng ina ni Yuzuki na umalis sa grupo ng mga nakaligtas kanina. Partikular nilang gustong kausapin si Hiki. Di nagtagal, nakilala ni Hiki at Soda ang isang mensahero mula sa kanlungan. Nalaman pala niya mula sa ina ni Yuzuki na maraming doktor dito at gustong makipagpalitan ng gamot at pagkain para sa isa sa mga doktor para tumulong sa kanlungan. Nakita ni Hiki ang mga butas sa kanyang mga salita. Nang umalis ang ina ni Yuzuki patungo sa kanlungan, ang isla ay mayroon lamang isang doktor, si Karumi. Hindi niya alam na si maya-maya ay dumating si Yun. Sa ilalim ng pagbabanta at tukso, kailangang aminin ng mensahero na ang kanlungan ay nagmamasid kay Hiki ng walang anumang malisyosong layunin. Gusto pa nilang imbitahan si Hiki na bisitahin ang kanlungan. Habang nag-uusap pa sila, isa pang insidente ang nangyari sa labas. Natuklasan ni Kuata na ang kanyang pinakamamahal na sexy teammate ay nakagat ng zombie. Nang makitang babalik na siya, atubili niyang tinapos ang sexy nitong buhay para mapanatili ang kagandahan nito. Ngunit hindi doon nagtatapos ang insidente. Kuata is puzzled, hindi dapat magkaroon ng anumang zombie sa islang ito. Paano siya nakagat ng isang zombie? Nang marinig ito, alam ni Hiiragi ang tungkol kay Karumi na nagdadala ng zombie virus at sa huli ay isiniwalat ang sikreto ni Karumi sa harap ng lahat. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito, ngunit si ipinagtanggol ni Yun si Karumi, sinabing may antibodies ang kanyang katawan at hindi siya magiging zombie kahit na nahawaan siya. Ngunit ang mga salitang ito lamang ay hindi maaaring iwaksi ang takot at pagdududa ng lahat. Si Kuata, na galit, ay tinutukan ng baril si Karumi. Tinanong siya tungkol sa kung nasaan siya noong nakaraang gabi at kung siya ba ang kumagat sa sexy na babae. Si Karumi ay talagang gumugol ng mahabang oras sa isang sleepwalking state noong nakaraang gabi at hindi makumpirma kung ginawa niya ito o hindi. Nang makita siyang ganito, lalo pang naghihinala ang lahat. Bumalik si Hiki sa sandaling ito, ngunit inakusahan siya ng lahat na itinatago ang katotohanan na si Karumi ay nahawahan. Dahil hindi niya mapapatunayan na walang kaugnayan kay Karumi ang insidente, walang magawa lang siyang manood habang nakakulong ang kanyang kasintahan. Ngunit si Hero, na may crush kay Karumi, ay hindi nakayanan ang kanyang paghihirap, kaya mabilis niyang pinalaya. Si Kuata, na gustong ipaghiganti ang kanyang sexy teammate, ay hindi nasiyahan sa pagpapakulong lamang kay Karumi. Hinikayat pa niya ang lahat na paalisin si Karumi, ang carrier ng virus, mula sa isla. Ang lahat ng naroroon ay lihim na sumang-ayon na sina Hiki at Yun lamang ang bumoto laban dito. Ngunit ang kanilang mga boto ay hindi makapag-ugoy sa kinalabasan. Maging ang mga pinakaunang taga-suporta ni Hiki, sina Yohi at Hiiragi, ay hindi pumanig sa kanya sa pagkakataong ito. Nang makita ito, umalis si Hiki sa silid sa lubos na pagkabigo, nagpa siya na umalis kasama si Karumi. Sa totoo lang, nagpa siya si Karumi na umalis ng mag-isa upang maiwasan ang pabigat sa lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na maabutan siya ni Hiki bago siya makalayo. Matapos ang kanyang paulit-ulit na panghihikayat, sa wakas ay pumayag siyang sumama sa kanya sa paghahanap ng solusyon. Pagkaalis ni Hiki, si Yohi at ang iba pa ay sobrang nalungkot. Sinamantala ni Kuata ang pagkakataong kunin ang pamumuno ng buong grupo na nagbabalak na maging ganap na diktador. Biglang may dumating para iulat na natagpuan na ang tunay na salarin. Ang sexy girl ay hindi nakagat ni Karumi kundi ng isang zombie na may hugis cross na peklat. Nang makita ito, hindi napigilan ni Kuata na ilabas ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagpatay sa zombie. Ipinadala ito ng diretsyo upang salubungin ang zombie na si Satanas. Napagtanto ng iba na mali nilang sinisi sina Karumi at Hiki, ngunit sayang, walang panlunas sa panghihinayang. Samantala, papunta sina Hiki at Karumi sa nasabing kanlungan. Hindi nagtagal, muling nahulog si Karumi sa isang sleepwalking state. Walang pagpipilian si Hiki kundi ilagay siya sa isang abandonadong bahay. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kalagayan ni Karumi ay lumalala at maaari siyang maging isang zombie anumang oras. Alam na alam din ito ni Karumi at muling nakiusap kay Hiki na iwan siya upang ituloy ang kanyang mga pangarap, ngunit natural, hindi susuko si Hiki. Biglang nanggaling sa labas ang tunog ng dagundong ng zombie. Lumabas ng bahay si Hiki, pinaputukan ang mga nasa malayo at nakikipagbuno sa mga nasa malapit. Tila determinado siyang ilabas ang lahat ng kanyang pagkabigo sa mga zombie. Sa wakas ay sumabog ang zombie virus ni Karumi.
Ang mga pulang linya sa kanyang kamay ay naging masiksik, kumakalat sa kanyang mukha, kahit na naging pula ang isang mata niya. Maya-maya, si Hiki, na puno ng dugo, ay bumalik sa bahay pagkatapos harapin ang mga zombie sa labas. Si Karumi, na parang hindi niya ito nakilala, ay nataranta at tumakas sa bahay, tumatakbo at sumisigaw para humingi ng tulong sa boses ng manok. Nakilala siya sa kalagitnaan ng isang estranghero. Nang makitang puno ng dugo si Hiki, ipinalagay ng estranghero na siya ay isang banta. Hindi siya nakinig sa mga paliwanag ni Hiki at nakipag-ugnayan sa kanya sa muscle wrestling. Ngunit ang estranghero ay may isang kasabwat na tinambangan si Hiki mula sa likuran na nawalan ng malay. Nang magising muli si Hiki, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maluwag at maliwanag na lugar na kumpleto rin sa gamit ng mga pasilidad ng pamumuhay, kabilang ang isang solar power station at isang planting greenhouse. Nag-explore si Hiki at sa wakas ay nakahanap ng grupo ng content na tao. Kabilang sa mga ito ang mensahero na nakatagpo niya noon. Walang alinlangan, alam niyang nasa Hope Home Refuge siya. Sa kabilang dulo ng kanlungan, isang matandang lalaki, na tila isang doktor, ang nakatanggap ng ulat tungkol sa pagdating ni Hiki. Naging seryoso siya nang hindi binibigkas ang isang salita. Si Karumi, na nagising na rin noon, ay tinanong ng lalaking nagligtas sa kanya kanina. Gayunpaman, wala siyang masagot dahil halatang nawala ang lahat ng kanyang memorya dahil sa zombie virus sa loob niya. Nang makita iyon, si Hiki ay nagdurusa at maaari lamang magmakaawa kay Ren, ang anak ng tagapagtatag ng kanlungan, na tratuhin ng mabuti si Karumi. Ipinakilala ng mensahero na dati nang nakilala si Hiki ang background ng kanlungan. Ito ay orihinal na inilaan sa maging isang resort, ngunit ang pagsiklab ng zombie virus ay naganap bago ito magbukas. Nakita ng tagapagtatag ng resort ang krisis at naghanda ng malaking halaga ng mga supply ng maaga, na ginawang kanlungan ang lugar batay sa mga pamantayan ng base militar. Sa puntong ito, nakilala ni Hiki si Yuzuki at ang kanyang ina, na naunang pumasok sa kanlungan. Tuwang-tuwa siyang makita silang muli at sa patnubay nila, nasiyahan siya sa mga sariwang prutas at gulay na matagal na niyang hindi nakikita. Gayunpaman, ang kapaligiran ay medyo kakaiba. Ang mga orihinal na naninirahan sa kanlungan ay natural na nagalit sa mga bagong dating tulad ni Yuzuki at ng kanyang ina. Bumalik sa isla, nagdadalamhati pa rin si Kuata sa pagkamatay ng kanyang sexy teammate at lalong naging pabago-bago ang kanyang ugali. Palagi siyang malamig ang mukha sa mga tagasunod ni Hiki. Nang makitang lumiliit ang mga mapagkukunan ng pagkain sa isla, hindi kumonsulta si Kuata sa lahat, ngunit naghanda silang akayin ang kanlungan at pagnakawan ang pagkain, at nagkataon na ipaghiganti ang kanyang kasamahan sa koponan. Nagalit si Yohi at ang iba pa ngunit hindi nangahas magsalita. Ang kalbo ang unang humamon sa kanya gamit ang kanyang mga utos ay ganap at sinumang sumuway ay papatayin. Nais pang makipagtalo ng kalbo, ngunit bumunot ng baril si Kata at tinapos ang buhay ng kalbo. Bukod dito, ang kanyang katawan ay isinabit sa labas bilang isang hadlang sa iba. Naalala ni Hero na nakatingin sa katawan sa kanyang harapan ang kahilingan ni Hibiki na alagaan ang lahat bago siya umalis. Kaya, naisip niya ang isang kompromiso at sa wakas ay hinikayat si Kuat na makalusot muna sa The Refuge kasama ang ilang tao upang alamin ang kanilang lakas. Pagkatapos ay maaari nilang talakayin ang usapin ng pag-agaw sa The Refuge mamaya. Sa The Refuge, nalaman ni Hiki mula sa kanyang mga pag-uusap na ang lugar ay hindi kasing lakas ng kanyang iniisip. Ang tanging doktor ay isang mananaliksik lamang mula sa isang kumpanya ng parmasyutiko at ang kanyang kalusugan ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Nang pumasok si Hiki, nagulat siya nang matuklasan na ang matandang doktor na ito ay talagang ang kanyang matagal nang nawawalang ama. Ilang taon na niyang hinahanap ang kanyang ama kahit na inaakala niyang patay na siya. Hindi niya maintindihan kung paano siya iniwan ng kanyang ama. Ang matanda ay tila may mga dahilan, nag-aalok lamang ng paulit-ulit na paghingi ng tawad ng walang anumang paliwanag. Malinaw na hindi ito matanggap ni Hiki at walang intensyon na kilalanin ang kanyang ama. Nagtanong lang siya tungkol sa kalagayan ni Kurumi. Malamig, sinuri na ng matanda si Karumi. Siya ay nasa isang estado ng magkakasamang buhay sa zombie virus na nagdulot ng kapansanan sa memorya dahil sa mga side effect nito. May mataas na posibilidad na siya ay maging isang zombie sa ilalim ng gayong mga kondisyon. Gayunpaman, ang matandang doktor ay nag-isip ng isang potensyal na lunas.
Nabalitaan niya na ang Medical University sa Fukushima ay nakabuo ng isang serum na maaaring sugpuin ang paglaganap ng virus at ito ay maaaring makapagpagaling kay Kurumi. Matapos marinig ito, umalis si Hiki sa silid ng walang sabi-sabi. Hindi nagtagal pagkaalis niya, biglang nabaluktot ang katawan ng matandang doktor sa sakit, malinaw na nasa gulo ng ilang sakit. Napansin din ni Hiki na ang mga orihinal na naninirahan sa The Refuge ay laban sa mga tagalabas tulad ni Kurumi. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang dalhin siya sa Fukushima, sa takot na siya ay mabuli dito. Gayunpaman, nangako si Ren na aalagaan ng mabuti si Kurumi, kung isasaalang-alang na ang ama ng doktor ni Hibiki ay gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa The Refuge. Di nagtagal pagkatapos noon, ang tagapagtatag ng refugee ay dinala na maihalatang sugat mula sa kagat ng zombie. Tila siya ay inatake habang nagtatrabaho sa labas. Naranasan sa bagay na ito, inutusan ni Hiki ang lahat na itali siya at nagmamadaling lumabas. Natagpuan niya ang zombie sa isang damuhan at mahusay na hinarap ito. Dahil alam niyang malapit na siyang maging zombie, inutusan ng founder ang kanyang anak na si Ren na patayin siya ng mabilis. Gayunpaman, si Ren at ang iba pang mga residente ay nanirahan ng mahabang panahon sa liblib na lugar na ito na hindi alam ang mga panganib ng mga zombie. Nag-alinlangan silang kumilos. Hindi nagtagal, naging zombie ang founder sa harap ng lahat. Sa kabutihang palad, bumalik si Hiki sa oras at mabilis na inalis siya sa kanyang paghihirap. Ginawa ni Hiki ang lahat ng isang mahusay na pabor, ngunit hindi sila nagpapasalamat. Naisip pa nila na brutal ang kanyang aksyon at gusto siyang itaboy, ngunit alam ni Ren na tama ang mga aksyon ni Hibiki. Taos puso niyang pinasalamatan si Hiki at bilang bagong pinuno, nanawagan ang lahat na mamuhay ng naaayon kay Hiki at sa kanyang grupo. Nang makita ito, nagpasya si Hiki na huwag ipagsapalaran na dalhin si Kurumi sa kanyang paglalakbay. Ipinagkatiwala niya ito kay Ren sa paniniwalang hindi siya masamang tao. Bago umalis, muling binisita ni Hiki si Kurumi. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na parabang ito ang kanilang unang pagkikita, pinag-usapan ang kanilang pagkikita at pag-iibigan, pati na rin ang kanilang mga pangarap. Sa wakas, tinanong niya kung naalala ni Kurumi ang kanilang pangako, ngunit wala pa ring naaalala si Kurumi. Kinailangan ni Hiki na sugpuin ang kanyang kalungkutan at atubiling umalis sa silid. Tumakbo siya papunta sa kanyang ama sa pintuan, ngunit dumaan siya ng walang salita. Ang kanyang ama, malamang na nabigla, ay muling bumagsak dahil sa kanyang karamdaman. Sinimula ni Hiki ang kanyang paglalakbay sa Fukushima upang mahanap ang lunas, nagpaalam kay Yuzuki at sa kanyang ina. Samantala, umupo si Kurumi sa kanyang kama, hindi maipaliwanag na lumuluha. Marahil ito ay ang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ng magkasintahan. Sina Yuhi at Hiragi, kasama si Hero at isang batang lalaki, ay nakipagsapalaran patungo sa The Refuge sa ilalim ng gabay ni Kuata. Nakatagpo sila ng maraming pag-atake ng zombie sa daan, ngunit nagawa nilang malutas ang lahat ng madali. Sa daan, dumaan sila sa isang selyadong daanan na ikinaintriga ng mausisa na bata, ngunit pinigilan siya ni Yohi na pumasok. Lingid sa kanilang kaalaman, isang nakakatakot na eksena ang naganap sa loob ng daanan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo na pinamumunuan ni Kata ay nakarating sa Hope Home Refuge. Sa kabila ng kanilang mga tawag, walang dumating upang buksan ang pinto para sa kanila. Dahil ang The Refuge ay may bagong panuntunan na huwag tumanggap ng anumang mga bagong nakaligtas maliban kung sila ay mga kamag-anak ng orihinal na mga naninirahan. Sa kalaunan, pinasok sila sa The Refuge matapos maling i-claim ng ina ni Yuzuki na kamag-anak niya ang grupo. Sa muling pagsasama-sama at sarap na masasarap na pagkain, tuwang-tuwa ang grupo. Gayunpaman, iningatan ni Kuat ang kanilang misyon sa isip, nagpa siya na maging pamilyar sa layout ng The Refuge at mangalap ng impormasyon para sa kanilang paparating na pagsalakay. Hindi nagtagal ay nalaman nila mula sa ina ni Yuzuki na si Hiki ay pumunta sa Fukushima ng mag-isa upang maghanap ng lunas para kay Kurumi na ikinagulat ng lahat. Si Hiragi ay mukhang lalo na nalungkot. Ang higit na naguguluhan sa kanila ay ang kamangmangan ng mga tao sa loob ng The Refuge patungo sa zombie ridden sa labas ng mundo. Sa halip, sinabi sa kanila ng caretaker ng The Refuge na hindi nila kailangang maawa sa kanilang sarili. Walang pakialam ang mga tao dito sa hirap na kinaharap nila sa labas. Hanggat pinakain ang lahat, sapat na. Matapos ang isang malupit na pagsaway at hiniling na umalis sa The Refuge,
Nadama ni Hero na ang kanilang nakaraang pakikibaka para sa kaligtasan ay walang kabuluhan. Ganoon din ang naramdaman ni Hiragi at kasama ang balita tungkol kay Hiki, nakaramdam din siya ng desperado. Ang dalawang malungkot na individual ay naging aliw ng isa't isa at nauwi sa pagsasagawa ng ilang smelly hormone yoga. Ngunit hindi lang sila ang nakaramdam ng kalungkutan. Hinangad din ni Yohi ang isang mainit na tahanan, ngunit hindi niya mahanap ang tamang babae na makikipagbuno sa kanyang mga kalamnan. Kinabukasan, bumalik ang misteryosong lalaki na dating lumitaw sa daanan. Binuksan niya ang proteksyon na hadlang ng The Refuge at pinapasok ang isa pang zombie. Ang zombie na ito ay nangyari sa isang buntis na naglalakad. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Hiragi ang kanyang buhay sa tamang oras, ngunit nakagat pa rin ang braso ng babae. Mabilis na dinala sa bulwagan ang nasugatang babae. Nang makita siya, mabilis na naglabas si Ren ng euthanasia syringe alinsunod sa protocol ng The Refuge. Ang babae at ang kanyang asawa ay desperadong nakiusap na ipanganak ang kanilang anak, ngunit hindi sumang-ayon si Ren dahil sa panganib na mahawa ang bata at ang banta nito sa naghahatid na doktor. Nakita ito ni Kurumi at nagboluntaryong tumulong, na nagsasabi na siya ay isang doktor na nahawahan na ng zombie virus, kaya hindi natatakot sa karagdagang impeksyon. Nagpasya din si Hiragi na manatili at tumulong. Himala, ang bata ay ipinanganak na walang impeksyon na nagpapahintulot sa babae na ipikit ang kanyang mga mata sa kapayapaan. Nang magising siya, siya ay naging isang walang isip na zombie. Humugot ng kutsilyo si Hiragi at, lumalaban sa kalungkutan, pinaalis siya sa kanyang paghihirap. Ang misteryosong lalaki na nagdulot ng gulo sa The Refuge ay nagtungo sa isla. Sa puntong ito, tanging sina at yun lamang ang nanatili sa isla, lingid sa kanilang kaalaman na malapit nang tumama ang panganib. Ang misteryosong lalaki ay naglabas ng isang kawan ng mga zombie mula sa nakaraang koridor. Naramdaman ni Nage at yun na may mali at mabilis na umatras sa isang cabin. Gayunpaman, ang mga zombie na tila nasa ilalim ng utos ng isang tao ay walang humpay na hinabol sila. Sa kalaunan, ang duo ay nakorner sa isang patio na walang puwang upang umatras. Ang tanging pagpipilian nila ay i-lock ang bakal na gate. Di nagtagal, ang lugar sa labas ay napuno ng mga zombie. Alam niyo na napahamak sila, alinman sa gutom o nakagat ng mga zombie na sumisira sa gate. Naunawaan ni kung gaano kahalaga si Yun, isang doktor, sa pahayag na ito ng zombie. Sa kabila ng kanyang mga protesta, mabilis na pinutol ni ang kanyang kamay at sinipa ang gate. Ang umaagos na dugo ay umaakit sa lahat ng mga zombie sa pasukan. Agad na napalibutan si ngunit hindi nawala ng kabuluhan ang kanyang sakripisyo dahil nakatakas si Yun. Sa loob ng The Refuge, matagumpay na nabuhay muli ni Kurumi at Hiragi ang sanggol. Gayunpaman, hindi sila nakatanggap ng anumang pasasalamat mula sa mga orihinal na nakatira. Sa halip, napalibutan sila dahil nalaman ng mga naninirahan ang tungkol sa impeksyon ni Kurumi. Para sa kaligtasan, nagpasya silang paalisin si Kurumi mula sa The Refuge, ngunit ang bagong pinuno ng refugee, si Ren, ay namagitan na nagpapaliwanag na si Kurumi ay nahawahan ngunit hindi naging zombie. Lalo lamang nitong ikinagalit ang mga tao. Kinuwestiyon ng nangungunang caretaker si Ren na nangangatwiran na kahit na hindi siya bumaling bilang isang tagalabas, wala siyang karapatang manatili dahil sa bagong rules ng The Refuge, walang nakaligtas maliban sa mga kamag-anak ng mga residente ang pinapayagan. Nag-aalangan, inihayag ni Ren sa harap ng lahat na si Kurumi ay ang kanyang fiance, kaya maaari siyang manatili. Dahil dito, hindi makapagsalita ang mga tao. Bumalik sa isla, si na kinubkob ng mga zombie, ay hindi papatay. Humihingal siya para huminga sa lupa. Biglang lumitaw ang isang malabong figura sa kanyang vision, ito ang hindi kilalang lalaki, nakasuot ng itim na bota at isang leather coat. Ang kawawang ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong magpumiglas bago siya sinaksak ng hindi kilalang lalaki. Lumipat ang eksena sa hindi kilalang lalaki na nakasuot ng itim na bota, na galit na sinisira ang lapida ni June, na namatay dahil sa saksak sa unang season, na parang may matinding galit sa kanya. Bumalik sa The Refuge, labis na nagpapasalamat si Kurumi kay Ren sa pagtanggap sa kanya at nakaramdam ng ginhawa at kaligtasan. Nagboluntaryo siyang magbigay ng mga serbisyong medikal sa lahat bilang isang doktor. Sa kabilang panig, dahil sa kanyang matalik na gabi kasama si Hero, medyo nanghihinayang si Hiragi at hinanap siya upang linawin na ito ay isang panandaliang salpo.
Gayunpaman, mas naging matatag si Hero, kumikilos na parang walang nangyari. Sa wakas ay nakarating sa karamihan ng tao sa The Refuge ang balita ng paglabag ng zombie sa isla. Ang lahat ay nag-aalala dahil wala pang nahanap na nakaligtas at ang kinaroroonan ni Nayon at na naiwan sa isla ay hindi alam. Dahil dito, napagtanto ni Yohi at ng iba pa ang mga panganib sa labas na pinalakas ang kanilang determinasyon na manatili sa The Refuge. Gayunpaman, nakatitiyak si Naheragi at Hero na ang mga zombie sa isla ay sadyang inayos ng isang tao. Sa totoo lang, ang pananatili sa The Refuge ay hindi ganap na ligtas at walang pag-aalala. Nagkaroon ng kakulangan sa tubig at ang pangkat na lumabas upang mag-scavenge para sa mga supply ay dumanas ng ilang pagkalugi. Agad nilang kinailangan na magdagdag ng 2 pang miyembro sa koponan. Nang marinig ang balitang ito, nabalisa ang mga orihinal na naninirahan sa The Refuge. Nagtalo sila na ang scavenger team ay hindi palaging makakapag-recruit mula sa kanilang grupo. Ang mga matipunong bagong dating, tulad ni Yuhi, ay dapat ding mag-ambag. Hindi natuwa ang bata nang marinig ito. Sa tuwing lalabas sila, ang kanilang pinuno, si Hiki, ang personal na nangunguna. Hinamon niya si Ren, nag-aalinlangan na nakapatay pa siya ng isang zombie. Naiwang tulala si Ren sa kanyang akusasyon. Hindi tumigil doon ang bata. Kinwestiyon niya kung paano maakay ni Ren ang lahat na mabuhay nang hindi niya maintindihan ang labas ng mundo. Naramdaman din ni Yohi ang krisis, nag-aalala na siya at ang kanyang grupo ay maaaring itaboy, kaya naghanda siyang mag-ambag ng paggawa sa loob ng The Refuge. Kahit na itinali ang isang kurbata sa kanyang liig na sinasabing ang trabaho ay dapat magmukhang trabaho. Siya ay tila labis na namuhunan sa kanyang tungkulin bilang isang kahaliling ama kay Yuzuki, ngunit ang trabaho na ginawa niya ay tila hindi isang white-collar na trabaho. Sa kanyang unang araw ng trabaho, nawalan pa siya ng kurbata. Naapektuhan si Ren ang sinabi ng batang lalaki tungkol sa pamumuno. Sa araw, siya ay likas na introvert, hindi mahusay sa pagpapahayag ng kanyang sarili, at itinatago ang lahat sa kanyang sarili. Napansin ni Kurumi ang kanyang pakikibaka. Nagkusa siyang payuhan siya, at sa katunayan, nagsimula siyang kumilos na parang siya ang fiant ni Ren na isa kabutihang palad, tiyak na pinigilan siya ni Ren dahil lagi niyang naaalala ang pagkakatiwala ni Hibiki. At bago natin ipagpatuloy, please subscribe and like, paabutin natin ng 100 likes para sa part 2.